natin, Mario Bandido. So, pag-uusapan po natin is yung regarding sa DPS. So, as you can see, again, I have the highest DPS of Assassin in our server. So, we're talking about 16 million. So, tingnan natin kung totoo ba yung 16 million na yan. So, mag-damage test tayo. Okay? So, ang item ko ay same pa rin nung nakaraang video. So, now, check natin kung ilan yung damage natin. So as you can see guys, so pumapalo siya ng around, check natin yung average. So parang 155 to 150,000 per second. So tingnan natin yung parang maintaining niya na damage. So around like 140-ish. So yan po yung aking DPS. And guys, that's gonna be with food po, no? So check natin dito. So with food, ang gamit ko lang po dyan is Awakening, potion, concentration, and then the berserk potion. Meron din po tayong gamit na yung halo-halo tonic. Okay. So, tingnan natin yung aking item. Balikan natin yung sa item build natin. So, what we have here is plastin na halos lahat. So, isa na lang bago tayo mag-plastin all. Then, same pa rin naman yan. As you can see, Bongon card, Yo-Yo for Agi, Bongon card, Yo-Yo for Agi. Ang iniba ko lang dyan from the last update is this. So, tinanggal ko na yung Weapon Master. Nilagay ko na lang yung Fatal Stab damage na 15%. Kasi last time, ang gamit natin ay itong 5% attack speed. But dahil tumataas na yung level natin, hindi na masyado mahalaga yung attack speed kusa na lang siya tumataas. So, ang ginawa ko is para ma-compensate yung na walang 5% na attack speed ko is ginagamitan ko siya ng Awakening Potion. So, I still have the 193 attack speed. Pero makikita nyo naman yung attack ko ay 2,325 na. Okay. So, ito po yung parang natin is, again, so what we have here is 137,000. Tingnan natin kung magkano pag natapos siya or ilan yung pinaka-DPS natin pag natapos. Ayun guys, so what we have is ito, almost 16 million nga. So DPS natin is more than 130 plus 1,000 per second. So wala naman po masyado nag-iba sa aking equipment. Siguro ang medyo nag-iba lang is punta tayo dun sa runes na part. Sa rune engine, hindi ko pa siya masyadong gamay. Pero ito yung aking resonance. Then ito naman yung aking mga is blade damage boost, abnormal damage plus meron siyang swerte attack plus 34, bloodthirsty blade plus 18, then desperate strike. For me, sana swerte sa susunod magkaroon ng desperate strike level 4 or level 3 kasi mas tataas yung ating attack damage yan. Same thing, physical attack 8%, chance lang siya, pero ang maganda dyan is meron siyang HP plus attack na 22. Ito yung sa runes ko. So maybe yan yung nakatulong para mas tumaas again yung aking DPS. Even though mataas na before, but dahil nga as we progress sa ating level is mas tumataas ulit siya. Also guys, so update lang pala dun sa ating PvP perspective. As you can see on the previous video na meron tayo, the first two videos, ang sabi ko ay ang dual dagger ay lamang when it comes sa PvE, boss hunting, sa mobs grind, dahil nga dun sa kanyang attack speed at saka flee rate. Also the DPS of course. But recently, as you can see, we have the Class of the Chosen. Diba? Meron tayong Class of the Chosen, meaning maglalaban-laban lahat na assassin. And good thing, makikita nyo naman sa title is nagkaroon ako ng title na Regions of the Chosen. So meaning, umabot tayo sa finals. Nakalaban natin is siya yung number 1, pangalawa po tayo. So kaya. So ibig sabihin, kayang pumalag ng mga dual dagger sa mga Qatar build na assassin. And good news pala, shoutout ko lang dun kay F2P Hampas Lupa. Siya po yung nakalaban ko. And ang sabi niya, puntahan natin yung sinabi niya. So siya yung number 1, si Hampas Lupa.
check natin yung sinabi niya. So sabi niya dito is ito po yung number 1 natin, so Crown of the Chosen. Siya rin po ay isang dual dagger assassin. So yun lang. So I think makakatulong din sa atin to. So I think it's a learning for me as well. So almost same build kami dahil yun nga is nagbe-base din siya dun sa build na or video na ating ginagawa na makakatulong sa ating mga dual dagger assassin is naglagay lang daw siya ng konting dex para lumamang. So yun nga is dual dagger. So far dito sa aming server is kami na yung nag-excel. So maraming Katar build pero kami yung nauna sa ranking mga dual dagger. And then I just want to also tell you guys kung gusto nyo umangat sa ranking is isa lang siguro, ito rin ay aking hinahabol. This one. Ito yung hinahan ko for the next 3 days kasi sabi niya defense attribute changes to poison. So now, if you are familiar guys, 'di ba pag meron tayong enchant poison, mas mataas yung damage natin. Pero kung meron tayong ganon, is tingnan natin dito. So if you have the poison element, so poison, then negative 75% guys yung damage sa inyo ng kapwa nyo assassin. Pag think, this will really help us kung gusto nyong umangat sa rankings ng assassin sa server nyo. So I think yun lang sa part natin. But again guys, so congrats sa atin. So meaning may ipapalag pala yung ating build which is the dual dagger build. So again, so ang gamit ko naman sa part na to ay itong medium monster guard. So dahil ang mga player ay medium monster, so damage taken from medium units ay less than 12.5%. So ginagamit ko yan sa PvP. Dito naman sa may part na to, ang gamit ko ay yung dualist na skill. So siniswitch ko lang yan. Pag boss hunt, ito yung gamit ko. Then dualist guard naman, siniswitch ko yan pag sa PvP na. So yun lang siguro yung pwede ko maidagdag sa video na to. And then again guys, if you have any question, let me know. And so far, ito lang talaga yung aking madidiscuss ngayon kasi wala pa tayo masyadong new things na nadidiscover or bagay na worth i-share. So stay tuned for the next updates. As much as possible, gusto ko kayong tulungan. And if I discover anything new as well, then mag-upload po ako ng video. So good luck sa atin guys, more grinding and F2P power. Have a nice day.